good day to all listeners. This is Johnny B in the house. Okay, so this would be my very first podcast here in this platform. I'm a Filipino vlogger as well, and you could also check my YouTube channel, Road Crew Travels. But again, this would be my very first podcast. I don't know if you could say this channel or maybe a platform, yeah. And I'll be speaking both in English and Tagalog with this format. So to all listeners out there, Filipinos, English people, so just do bear with us. Today, I'm gonna be discussing about all money management or financial opinions. This would be my personal opinions with regards to managing your money, specifically with the type of people like me, which is an employee. I'm not actually I'm not considered, or I do not consider myself as an entrepreneur or maybe a businessman, because I'm still employed. I may had some side hustles, yeah, just to keep up on things, kasi medyo alam naman na natin ang sitwasyon sa ating bansa, not only here in our country but also sa buong mundo. Mahirap na ang buhay, and I may say bilang isang empleyado, hindi na parang hindi na uso. I don't know if you could say uso, but hindi na pwede yung yung parang isa lang ang pinagkakakitaan mo. You need to have at least another side hustle, I may say, or at least two kung kaya pa ng katawan ninyo. Kung meron pa kayong time na after ng mga side hustles ninyo is makapagpahinga, matulog, or bonding with your family, huwag nyo namang abusuhin yung katawan ninyo. Kumbaga parang tansyahin nyo lang na kung paano kayo makadiskarte ng pagkakakitaan ninyo. And in this podcast, yun yung aking tatalakayin. Bilang isang empleyado or an employee on a private firm, okay, I'll be sharing to you 7 tips. This would be my financial journey on how I manage my finances. Okay, so I'm not actually a professional paano ba to? Parang financial guru or something. This would be my personal journey and personal opinions kung paano ako mag-handle, mag-save ng money. And I just want to share with you this topic dito sa pinakaunang podcast ko. And to all listeners out there, siguro sabihin na natin ang ating community, I may call it Kabi, because this is Johnny B's podcast. Okay, so Johnny B, hindi Jollibee ha, iba yun. Jollibee is a fast food chain, fast food restaurant. Sa akin naman is Johnny B. Johnny, you know, the name Johnny, and then B, as in yung B na bubuyog. So siguro explain ko na lang sa next podcast why I chose that kind of name dito sa podcast ko or even sa channel, kasi I am also planning to put this podcast connected na rin sa YouTube para simultaneous mapakinggan sa Spotify and other platforms na rin. And of course, yan, going back, I have here 7 money management that I'll be sharing to you. I hope matutunan nyo rin at kung pwede nyo rin gayahin so you could have an idea. Okay? So kasi napakahirap na nga ng sitwasyon ngayon, and I'm actually planning this for a very long time na rin. Nasabi ko, meron na rin kasi ako mga iba't ibang mga YouTube channel all about music, meron na ako, and then yung some travels, meron na rin. Sabi ko, paano kaya may lalagay ito sa ibang platform? And luckily, ayun, meron tong podcast na to. And yun, so without further ado, so umpisa na natin. So first step is
divide your money. Okay? So, bilang empleyado, dapat we should be able to divide our money. Meron nga sinasabi sila kapag ka natanggap mo ng sweldo mo is dapat unahin mo munang bayaran ang sarili mo. So for me, depende na sa diskarte natin yan eh. Kung halimbawang pagkatanggap mo ng sweldo mo, yes, pwede naman yon. Pero i-divide mo na kung alin yung parang pinaka high priority na mapupunta yung pera para hindi na tayo malito kung sakaling meron pa tayong mga ibang gastusin, ihiwalay na rin natin yon. So, first and foremost, pwedeng sa sarili mo or meron kang charity na pinaglalaanan. So, ihiwalay mo na yon. And then, ihiwalay mo na rin yung para sa mga bills, sa kuryente, sa tubig, sa internet, or whatnot. And then, ihiwalay mo na rin yung sa pang-grocery mo. And then, panghuli na siguro, kung meron ka pang mga ibang bibilhin or yung mga biglaang bibilhin. Kung may nakita ka online na sa tingin mong kailangan mo pa, ayun, ihiwalay mo na rin yun. So, subdividing your money will help you save a lot. Okay? Kasi, kumbaga matututo ka or madidisiplina ka kung paano yung pag-handle ng pera. Okay? So, pinag-uusapan pa lang natin dito is yung sweldo mo as an employee. Okay? Yan. And then second is avoid lavish spending. So alam na natin to, pero paminsan dahil kawalan nga ng disiplina, ang hirap na itong ganito, di ba? Lalo na yung napakaraming tukso dyan online, meron mga promos, mga discounts, and meron pa mga 11-11, 12-12 na mga sales, di ba? Pero if you could do or if you have a discipline sa sarili mo, practice lang muna. Halimbawa, pagkatanggap mo na sweldo mo at na-divide mo na yung mga dapat i-divide sa pera mo, at kung may mga nakita kang mga sales, why not try to avoid them? Mahirap, pero if you have the discipline at wala na dun sa part ng pagdi-divide mo ng pera mo at hindi na talaga kasama at masasabi mo namang luho lang talaga, try mong umiwas sa mga tukso. At that point, ituloy-tuloy mo lang yon sa susunod na sweldo mo. Kapag ganun pa rin ang nagiging thinking mo, na disiplina mo na yung sarili mo na hindi mag-spend ng sobra-sobra, makikita nyo yan. Tatakbo ang buwan hanggang sa taon, marirealize mo na lang nasa sistema mo na yung disiplina na makaiwas na mag-spend ng sobra-sobra. And then, third is buy what you can afford. So, ibig sabihin nito, don't live beyond your means. Ang ibig sabihin, kung magkano lang sweldo mo, pagkasyahin mo lang. Diba? Ibig sabihin, kung meron kang nakita sa kaibigan mo or sa kapitbahay mo na parang nakaramdam ka na inggit, don't do it. Okay? Lalong-lalo na yung mga nauso ngayon, mga phones, mga bagong iPhones, or sometimes pa nga, may mga bagong sasakyan or something. Kung hindi nyo naman kailangan, kung okay na kayo sa kung ano yung present na kagamitan na meron kayo, then buy only what you can afford, okay? Kasi mahirap yan, lalong-lalo na kung iPhone, sobrang mahal na ng mga bagong mobile phones ngayon. Kung hindi naman nakasya doon sa sweldo mo, ang mangyayari niyan, mangungutang ka pa. And then sometimes, iniisip natin, kaya naman yan bayaran monthly, pero in the long run, may interest pa yan, lugi ka pa. Okay? And then number 4, may kinalaman din dun sa mga previous na sinabi ko na. So, buy what you need and not what you want. Okay? So, ibig sabihin nito, kung ano lang talaga yung kailangan na kailangan mo, yun lang yung dapat mong bilhin. Yung iba, kung halimbawa parang luho na lang, then don't buy it. Lalong-lalo na kung yung mga bagay na yun hindi makakapag-generate sa'yo ng another income. Okay?
Kasi sometimes, meron tayong nabibili, pwede naman natin yung gamitin para, halimbawa, let's say, mga gamit na ibebenta natin in the long run, okay lang siguro. Pero kung halimbawang naisip-isip mo lang dahil emotionally parang naudyokan ka lang ng mga barkada, peer pressure, ika nga, then, I don't think kailangan mo yung mga ganon. Once lang talaga yun eh. Parang at the spur of the moment. Natripan mo lang, pero pagsisisihan mo rin bandang huli. So, kung ano lang talaga yung kailangan, then, yun lang yung dapat natin bilhin. Alright? And then, number 5, avoid debt. Okay? Yung utang. Iwasan natin mangutang. Okay? So, if you're gonna be putting up a business, kailangan yung very first business na i-establish mo is hindi out of debt or hindi dahil sa inutang mo ito. Mahirap yan. Napakinggan ko nga doon sa isang financial guru sa YouTube is siya, advice niya, yung unang negosyo mo is dapat hindi mo ipangutang. Okay? Mas maigi na yung galing sa savings mo. Which is true. Bakit? Hindi mo alam kung malulugi yan or kikita eh. What if kung malugi? So, ibig sabihin, wala kayong pambabayad dun sa inutang mo, sa business mo. O, diba? Di katulad kapag ka yung first business mo is galing sa iyong savings, malugi man ito, well, yes, masakit yon dahil nawala yung pinuhunan mo. Pero, on the other hand, wala ka namang pangamba na merong maniningil sa'yo. Alright? Diba? Napakaganda nun. So, iwasan natin as much as possible is yung mangutang. Not unless siguro kung talagang emergency na talaga at dun sa point na nawalan ka ng pera, pwede siguro. Pero kung halimbawa, if you have saved money, at least kahit paano maiwasan mo na mangutang. Alright? And then, number 6 is make your money well spent until the next payday. So, ibig sabihin nito, mga kabi, okay? Dapat, well spent ang iyong pera. Kapag natanggap mo lang yung sweldo, dapat bilhin mo lang yung dapat mong bilhin. Okay? Para makaabot siya sa next payday. Hindi yung splurge dito ng pera, gimmick dito, bili ng kung ano-ano. Until ma-realize na lang natin hindi na aabot sa susunod pang sweldo. Ang gagawin na lang natin is mangutang para dumugtong. So, mali yun. As much as possible, tingnan mo na, tansyahin mo na kung ano yung mga dapat mong gastusin, bibilhin, para yung matitira, kung may masave ka na, at kung may matira nga na kita or may matira dun sa sweldo mo, is yun na yung gagamitin mo pantawid sa next payday. Alright? And then, last but not the least, save, save, save. So, ibig sabihin, lahat ng ito na pag-usapan natin para makaiwas tayo sa utang or any other things na hindi naman talaga kailangan, dapat matuto tayong mag-save ng ating pera. Okay? Discipline lang yan. Malalaman natin sa unang month, pag pinractice mo yan, medyo mahirap, may tukso. Pero kapag ka napagsanayan na natin yan, few months, turn into years, marirealize na lang natin, nasa sistema na natin ang pagdidisiplina sa ating sarili, makapag-save na tayo. Imaginein mo, kapag nakapag-save ka, huwag mo namang i-save na parang masyado mo nang parang dinedeprive ang sarili mo. No? Siguro, mag-start ka kung kaya, 1,000 pesos per payday. Magkano rin yun kapag umabot na isang taon? Lalong-lalo na kung i-impok mo yan sa bangko or save it into the bank. Digital banks, mas malaki ang interest niyan. So, you could try that. O, diba? At least may save ka, meron pang interest. I think it's, sa mga digital banks is 3.5% per annum, if I'm not mistaken, as compared sa yung mga regular banks na alam natin. So, I think yun lang yung masasuggest ko ngayon. The 7 money management, being an employee. So, I hope may natutunan kayo dito.
And of course, if you like this podcast, so please do subscribe para naman makatulong din tayo sa maraming mga kabi out there na nakikinig. Alright? Again, this is Johnny B in our very first podcast about money management. I hope to see you soon, God willing. And thank you very much. Peace.